kwenta-kwenta, sa totoo lang, para sa isang matalino dapat dahil abogado ka, yung mga sinasabi mo nonsense. Putang ina mo, pati ba talaga ng trabaho mo bilang propagandista at tagapagsinungaling ng Malacanang ang pasukin ang personal na usapan, okay, although isinapubliko ito ng magkapatid na Bangag at Amy Marcos. Hindi ka dapat nagbibigay ng opinion kasi usapang magkapatid yan. Si Bangag nga hindi nagsasalita. Bawal pala magbigay ng opinion kasi usapang magkapatid. Tapos yung statement ni Amy Marcos, nilabas niya sa kanyang Facebook page. Tapos bawal magbigay ng opinion ang Malacanang o yung si Claire Castro. Bakit bawal? Hindi ko maintindihan ano. Bawal pala. Sabi ng tangang to. Okay lang yan. Hindi pakialaman kung ang usapan is private. Naka-public naman eh. Tapos ma-public servant pa. Oh. Bakit bawal? May batas bang nagsasabi na, oy, pag-usapang magpamilya, magkapatid, bawal makialam? Tanga-tanga ka talaga. Bobo ka. Oh. Bakit yung mga DDS vloggers dyan, nakikialam, nagbibigay ng opinion, nagbibigay ng komento. Diba? Bakit? At ikaw din, ginagawa mo rin yan. Bobo talaga. Anyway, mga pre, ito yung ating bibigyan ng reaction ngayon. At yun na nga, no, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon. Ayan kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa bawat uploads natin, mga pre. Pakinggan po natin yung katangahan ng kupal na to. No? Oo, eto po, play natin. Tapos ikaw, dakdak ka ng dakdak. Putang ina mo kung umarte ka, dahil mo pang asawa, hayop ka. Akala mo naman message yung mga sinabi, putang ina ka. Hindi ko alam. Hayop daw si Claire at minura pa. Talagang hindi nagmumura itong si Bangag. Hindi natin alam yan. Pero ang alam namin lahat, adik yan. Bata pa lang, nagdudroga na yan. Kayo pinalalabas mo na hindi napabayaan at nabatayan naman si Bangag dahil hindi siya nagmumura. Putang ina, yun may kwalifikasyon ng hindi napabayaan. Hindi. Bata pa lang nagdudroga. May record ba yung Pangulo na siya inahulihan ng pinagbabawal na gamot? Meron ba? Walang record. Diba? Alam nyo, kayo, yung ginagawa ninyo noon kay Leni Robredo, ginagawa nyo ngayon kay PBBM. Paninira. Diyan kayo expert pukin ang ina nyo. Diyan kayo magaling ng mga takantadong mga inutil kayo. Diba? Luma na yung style nyo, palitan nyo naman. Ginawa nyo na kay Leni, inulit nyo na naman ngayon. Grabe talaga. Wala na, bistado na. Kinanta na kayo ni Nino Barsaga. Ito kasi pukpok to sa Cubao no? Tumigil lang po itong pagiging pukpok nung nabayaran na po ng kanyang amo. No? Siyempre, nabayaran para lang manira. Ayan. Tinigil niya po yung pagiging pukpok ng hayop na to. Babanggitin mo pa, nag-meltdown. Obvious naman na si Sara Duterte ang pinaririgan mo na naman, pagmumura, pag-meltdown, pagbabanta, in public. Anong kinalaman ni Inday Sara? Diyan sa magkapatid na yan, putang ina mo ka. Personal nila yan. Yung sinabi ni Amy Marcos, personal niyang mensahe yan. Siningit mo na. Alam mo kasi, hindi naman sasabihin niya Amy Marcos yan kung walang utos ng amo. Ano ka ba? Di ba nga si Amy Marcos nga yung aso-aso ni Sara Duterte? Kung ano yung utos ng amo, susunod yung aso. Ganun yun. Obsessed ka na lang kay Sara Duterte. Ingit na ingit ka, putang ina mo ka. Sa totoo lang. Now, balik tayo dun sa... Anong kaiingitan kay Sara? Yung kabubuhan? Pagiging lutang? Pagiging bobo? Pagiging tanga? Ay, wala pong dapat kaingitan sa mga ganyan, Oo, dapat nga dyan sa pagiging lutang, bobo, tanga, kinakahiya yan, Pero interpretation niya yun. Nung ipinakita ni Sara Duterte ang kanyang galit sa administrasyong ito, lalong-lalo kay Bangag at sa asawa nito at sa pinsan nitong magnanakaw din na katulad nila, pag na-meltdown, ang interpretation nyo. Interpretation yan, but it doesn't mean na yun. Si Bangag, utal-utal, bulol-bulol. Hindi mo alam kung ano pinagsasabi laging lutang kasi nga hay-hay sa droga. Alutang ba, PBBM? Di alam pinagsasabi? Di ba si Sara, kumpara mo kay PBBM, pag bibisita si PBBM sa ibang bansa, napakagaling sumagot ni PBBM pag may mga tanong sa kanya. Di ba? Pero si Sara, etok-etok. Alayo ni Sara. Yan lawyer ko na yan pero bobo mag-English. Lutang, always my script.
Hindi natin kailangan ng ganyang klaseng tao na manunungkulan or mamumuno sa ating bansa. Ang kailangan natin, ginagamit yung utak, yung may vitamins yung utak talaga ha. Hindi yung lulutang-lutang lang. Tatamad-tamad pa. Ayaw natin ng tamad. Oh, ayaw natin ng magnanakaw. Pass tayo dyan. Minsan ang dami pati Oh, shoutout po sa mga ngumingiwi pag nagsasalita ha. Oh, lalong-lalo na sa mga PWD, nilalait po kayo nitong puki ng inang DDS na to. Oh, tingnan mo yung muka. Ha, pinagsama niya yung make-up, tabingi pa yung ilong, oh. Pangit ng ilong, oh. Oh, pinagsama yung make-up, tapos, ano pa, filter. Ang kinalabasan, pangit pa rin. Wala talaga to. nga, nakita niyo yung video niya? Puta mo presidente ka, yung ngipin mo, puro tinga, nakadili ka. Di ba? Hindi nag-meltdown si Bangag, pero nung nagsasalita siya, dumudugog gilagid niya. Tanda na, sobrang tuyot ng bunganga niya dahil sa kakakukina niya. Naalala niya araw nakagitingin na putang ina niya, meron pang residue sa ilalim ng ilong. PSG pa ang nag-abot sa kanya ng panyo para punasan yung natirang residue sa ilong niya, putang ina niyan. So, ayan ha. Minumura po ang ating Pangulo. Talagang binabastos po ng babaeng ito. Wag po natin tantanan ng babaeng ito mga pre. Tuloy-tuloy lang po natin yung pagdepensa sa ating mahal na Pangulo kasi syempre si PBBM, ano yan eh, presidente na talagang nag-angat ng ating bansa. So hindi po siya pwedeng bastos-bastusin lang ng mga putang inang to. Diba? At sana po ang ating gobyerno, yung ganitong klase na minumura na po yung ating Pangulo, hindi na po kasi opinion yan eh. Gumalaw na po yung ating gobyerno. Huwag nyo namang hayaan na mumura-murahin lang si PBBM. Galaw-galaw po! Abay, galaw-galaw! Galaw-galaw po tayo at panagutin ang dapat panagutin. Ang presidente, nare-respeto yan. Okay lang i-criticize niyo yung Pangulo, pero kung mumura-murahin nyo na, hindi na pwede yan. Yan po ay kabastusan na, pambababoy na yan. Okay? Sana po naman ang ating gobyerno maging seryoso sa mga ganitong klaseng pangit na tao. Diba? Pukpok na nga ito sa Cubao, hinahayaan nyo pa. Galaw-galaw din po. Huwag tatamad-tamad, ha? Oy, huwag tatamad-tamad. Yung ating NBI, PNP, tingnan nyo naman po ito. Bakit nananahimik lang po kayo? Tutukan nyo po itong ganitong klaseng tao. Hindi minumura-mura yung Pangulo, hindi ganyan. Hindi ganyan. Tingnan nyo po, PNP at NBI, sana po ay tingnan nyo po ito. Yung kabastusan ng babaeng ito, hindi na po tama. Magtrabaho po tayo ng ayos. Gumalaw po tayo, please lang. Alam ko, gumagalaw po kayo. Saludo po tayo dyan. Pero sa ganitong klaseng eksena, ito dapat po itong talagang tutukan. Kasi malala na po yung utak ng hayop na to eh. Hindi nga siya nagbabantas, mamatay na sa gutom, sa hirap ang mga Pilipino dahil sinagawa pagnanakaw ng presidente mong hayop ka. Mabuti nga si Sara nagbanta lang eh. Ito si Bangag, ang ginawa niya, halos pinatay niya na yung mga Pilipino. Yung mga namatay doon sa baha, naalala nyo? Bakit sa panahon ba ni Digong walang namatay sa baha? Okay lang daw pala si Sara, nagbanta lang. Lang! Vice President, lang. Lang. Sa panahon ni Digong, wala bang namatay sa baha? Tangina, wala nga pakialam si Digong dyan sa mga nilunod ng baha eh. Sara Duterte, wala nga paki pag binabaha yung Davao City eh. Tapos may pabonus pa dyan, may basura pa lumulutang. Ako! Ang bilis mo rin minaleta yung mga pera na dapat para sa mga proyekto. Tapos ang kapal ng mukha mo, usap mo magkapatid dyan, wag mong isali si Sara dyan. Tsaka sabi mo, kinasal po siya. Puta, ang daming kinasal. Pag kinasal ka pa, ibig sabihin hindi ka na pabayaan. Faithful sa asawa. Oo, sobrang faithful nga eh. Pero nagtitrisam sila. Nung jowa niya, nagpapabotomesa siya, nagpapapuwit sa harap ng kanyang asawa. Sa sobrang anis niya sa asawa niya, harap-harapan, nagpapapuwit siya. At dahil yung asawa niya sobrang loyal din sa kanya, siya mismo ang nagkukonsinti sa pagpapapuwit ng asawa niya. Dahil sabi niya, you like it, honey, di ba? You like it, sige na, you do it for me. You like it, di ba? You like it, honey, honey. Putang, kung ganyan ang batayan ng mga hindi napabayaan, putang ina mo, mas gugustuhin ko na lang mapabayaan ako. Putang ina, ikinasal po siya. Siya po ay may asawa, siya po ay ikinasal, siya po ay ganito ganyan, siya po ay loyal sa kanyang asawa. Hanggang ngayon magkasama po sila, magkasama sila nagpapapuwit. Putang ina mo. Okay. Wala ka kita mga sinasabi mo. Ayop ka, baka nga ikaw, napuwit ka na. Ayan na, tangina, paldo ka namang babae ka, no? Pero, yung cellphone mo, ang pangit pa rin ang quality. Uy, magbili-bili ka naman ng cellphone dyan, hindi yung pangit yung quality, ha? Para kang kukunin ng langit, ha? Tangina,
nag-makeup na, may filter pa, damage lang sa cellphone kasi pangit. O kaya mga pre, ano masasabi nyo dito sa hayop na babaeng 'to? Share po natin ang video ito mga pre, kasi hindi po ito basta-basta. Seryoso po ito, 'no? Kailangan po nating seryosohin. Hindi po ito basta-basta joke-joke lang, 'no? Sa ating PNP, NBI, nananawagan po tayo, abay tutukan niyo po ito mga sana po, 'no? Kasi ang taong bayan hindi nagugustuhan ng taong bayan na ang presidente ng Pilipinas binabastos, 'di ba? 'Di ba nga po, bawal yung fake news ngayon, bawal yung okey lang magbigay ka ng opinyon, pero yung mumurahin mo na, aakusahan mo na ng, kung ano-ano, abay galaw-galaw po tayo NBI 'no. Sana po, tulungan po natin yung ating, pangulo, ayun. So, ayan mga pre 'no, bago tayo, meron tayong idudugtong dito 'no. Pag-usapan po natin ngayon itong, si, former House Speaker Martin Romualdez, 'di ba? So, ano nga ba yung issue? Ano nga ba yung totoong larawan ng issue? Okay? Alam nyo, kung ano ang pinakadelikado sa panahon ngayon, ano po? Oo, hindi, siguro fake news, delikado po yan, pero mukhang may mas delikado pa sa fake news. Oo. Alam niyo kung ano yun? Kundi, ano yung tawag doon? Ang half-truths na pinapalabas ng buong katotohanan. Oh. Ngayon, sentro ng ingay si former House Speaker Martin Romualdez. Binabato siya nung kung ano-anong paratang, pero himayin po natin. Facts, yung katotohanan po. Hindi yung emosyon lang. Sa batas, simple lang ang prinsipyo. Kapag may reklamo, dapat may kaso. Tama? Kapag may kaso, dapat may ebidensya. Kapag may ebidensya, dapat may matibay na basihan ng pagkakasala. Ngayon, tanungin natin ang sarili natin, mga pre. Nasaan tayo sa kasong ito? May ulat? Oo. Pero may kaso na ba? Wala pa. May probable cause? Wala pa rin. May hatol? Mas lalong wala. Di ba? Ibig sabihin, wala pang napapatunayan. Pero bakit kung makabanat ang iba, parang may desisyon na? Inaakusahan nyo na, hinuhusgahan nyo na. Katulad ng ginawa nyo kay Leni Robredo, hinusgahan nyo yung tao. Binaboy nyo yung tao. Dahil nga pala sa utos ni Digong yun, nasirain ang taong yun. Di kaya itong ginagawa nyo kay Martin Romualdez, same sa ginagawa nyo kay Leni Robredo? Dito na pumapasok yung politika. Aba ang ilang kampo, lalo na ang mga kalyado ng mga Duterte, ay abala sa pagpapakalat ng duda. Ang katotohanan, nasa proseso pa lang ang lahat. Hindi pa ito kaso. Hindi pa ito laban sa korte. Hindi pa ito hustisya, ito ay ingay pa lang. At ito pa ang mas mabigat. Maging ang Independent Commission for Infrastructure mismo ay nagsabi, issued without any finding or conclusion of guilt or liability. Anong ibig sabihin po niyan? Walang napatunayan, walang hinatulan, walang direktang ebidensya. Kaya ang tanong ngayon, kung talagang may matibay na kaso, bakit hanggang ngayon, paghahanda pa lang? Ilang buwan na ang lumipas? Kung may bala ka, bakit hindi mo ipinutok agad? Diba? Kung may ebidensya ka, bakit hindi mo iharap? Ganun lang naman kasimple. O baka naman, mas mahalaga ang paninira kaysa katotohanan. Na palagi pong ginagawa nitong mga kutong lupang DDS na to. Tama naman ako, di ba? Kasi mga pre, sa totoo lang po, madali pong gumawa ng ingay at dyan po sila expert. Ang mga Duterte. Madali pong magparatang.
Yun yung turo nila. Diba? Madaling magparatang, madaling magpakalat ng duda. Pero sa batas, hindi ingay ang basehan, kundi ebidensya. At hanggang wala pa nito, lahat ng ito ay political noise lang. Diba? Lahat ng ito ay political noise lang po. Hindi ito matatawag na hustisya, hindi ito yung katotohanan, at lalong hindi ito sapat para husgahan ng isang tao. Kaya sa mga nanonood po sa atin, huwag tayong padadala sa kwento. Doon tayo sa katotohanan. Dahil sa huli, ang hustisya ang mananaig. 'Di ba? Hindi dapat ito dinadaan sa social media. Dapat ebidensya yung nilalatag nila. Pero meron po ba tayong ebidensyang nakikita sa mga nagpaparatang na mga kampo ng kadiliman? Wala po. Puro lang po ingay. Kasi yung ingay na to, magagamit nila sa 2028. Ganun yun. 'Di ba? So kayo mga pre, ano reaction nyo dito? And comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon, kanya-kanyang komento sa video ito. So ayan, share this video mga pre. At huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan at so hanggang dito na lang muna yung ating video. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat po, magandang araw po sa iyo lahat.